Carl Joseph Tañedo, Theology 2 from San Carlos Seminary. At narito po ako para ituro po sa inyo ang ilang mga paalala hinggil sa ating pagtanggap kay Jesus. So po, tayo ay tatanggap sa banal na komunyon, tayo po ay totally composed. Tayo ay handa na tanggapin si Jesus ng buong puso. So paano natin siyang tatanggapin? Tatanggapin natin siya with full respect and dignity. Paalala sa mga nagsisimba, tayo po ay magsuot ng naaangkop na kasuotan. At kung tatanggapin natin si Jesus, ating pakikinggan ang mga protocols. Ano yung mga protocols na iyon? Number 1 is social distancing. Number 2, always wear your face mask. And number 3, kapag kayo tatanggap kay Jesus, ang inyong kamay, kaliwang kamay, ay nasa ilalim ng inyong kanang kamay. At inyong kanang kamay ay kukuha kay Jesus. Ating tandaan na si Jesus ang ating daan sa kaligtasan at tinapay ng buhay. Kaya nararapat lamang bigyan natin siya ng respeto at dignidad. Kung tayo haharap sa importanteng tao, tayo ay magbibigay ng naaangkop na presensya, naaangkop na respeto. Magandang gabi po sa inyo lahat at ating i-dispose ang ating sarili para sa banal na pagdiriwang na ito. Marami pong salamat. Masaya nating ipaghandang pagdating ng manunubos, tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Simula pa man noon ang una, nang ang tao'y naglugmok sa sala. Pinangakong ang birhen ay maglilihi, ang sanggol niya ay Emmanuel. Masaya nating ipag
darating. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos sa mga makikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang sambayanan na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay ang Magnificat. Ito ang awit ng papuri ni Maria na nagtatampok sa kagandahang loob ng Diyos. Hindi lamang kay Maria nakatuon ang pagliligtas ng Diyos, kundi maging sa Israel at sa buong sanlibutan. Gagawin ng Diyos sa kanyang bayan ang kabutihang iginawad niya kay Maria na kanyang abang lingkod. Itinaas niya ang mga mahihirap at ibababa niya ang mga makapangyarihang mapagmataas at mga marahas. Ang Magnificat ay awit ng papuri sa Diyos. Isa rin itong propesiya. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, hilingin natin na maitulad natin ang ating mga kalooban ayon sa kalooban ng Diyos, kasama ni Maria na atin ding ina. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin kusari ng langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, pagkaroon ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na lumublo sa kalan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo ng Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina at isang pitsel na alak.
Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaeng tumayo sa tabi ninyo roon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako ay pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay." Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kung tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ng aking mga kaaway sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita. Ang dating baog nagsilang ng mga anak at ang maraming supling ay sa lungkot nasadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Mapadadakila ninyo kahit ang pinakaaba. Mahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika. Mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Hallelujah, 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 hallelujah. Hari at batong panulukang sa ligan ng sambayanan, halina at kami ay idangal. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilikap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng saling lahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan, kinahabagan niya ang mga may takot sa kaniya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinutulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Tayo ay pang-ilan na nga tayo na simbang gabi? Pang-ilan? Mayroon ba nakakumpleto pa? Hindi pa nag-a-absent? O may naka-absent na? Taas nga ang kamay ng kumpleto pa. Iilan na lang? Okay. Yung kumpleto, anong gospel kahapon? Kayo ha? Nakikinig ba kayo sa pagbasa? Ha? Kasi istorya ito, di ba? Istorya. At itong ating mabuting balita ay yung matapos, no, na dumalaw si Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth. Bakit niya dinalaw? Sapagkat nung nakaraang araw, pinagpahayagan si Maria ng anghel, no? Na siya ang magiging ina ng tagapagligtas. Pero ano daw ang nangyayari sa kanyang pinsang si Elizabeth na isang matanda na 70 years old, na 70 years old, at baog ay 6 na buwan ng buntis, no? Kaya makikita natin dito ay ang sinabi dito na natili si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan. Ibig sabihin, bukas maririnig natin ang kapanganakan ni Nino ng tagapaghanda ng daraanan ng Panginoong Diyos, ang pinsan niya na si Juan Bautista ang maghahanda sa daraanan ng Panginoon. Kaya nauna siya, no? Nauna siya. At pauna ko na sa inyo, kaya bakit matanda? Dahil si Juan Bautista at ang kanyang mga magulang bahagi pa ng lumang tipan. Si Juan Bautista ang tulay ng lumang tipan at bagong tipan, no? Kaya nga sinabi niya dito na anong sabi dito? Tinulungan niya ang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Kaya kung babalikan natin yung pangalawang
araw, ano yung narinig natin? Salit-saling lahi ng ating Panginoong Hesus. Ang mga ninuno na sabi doon na siya ay mula sa lahi ni Haring David at mula sa lahi ni Abraham. Ibig sabihin, ang pagliligtas ng ating Panginoon ay kasama yung lahat mula kay Adan at hindi natatapos sa panahon ni Kristo, kundi nagpapatuloy hanggang ngayon at magpapatuloy pa. Sabi nga dito, magpakailanman. Ibig sabihin, sakop lahat ng pagliligtas ng ating Panginoon ang lahat ng tao sa lahat ng panahon, sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa darating pang mga panahon. Kaya ibig sabihin, natutupad na yung pangakong kaligtasan na ang isang babae ay manganganak ng isang lalaki at ito ang tatalo sa ahas o sa kasalanan at ang hatid nitong kamatayan sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus mula sa kamatayan sa krus. Kaya po itong ating mabuting balita sa araw na ito, sa gabing ito, ay isang awit ng pagpupuri at pasasalamat. Isang awit. At ito ay kasama sa ating panalangin araw-araw. Saan ito dinadasal? Kung may nagdarasal diyan ng Liturgy of the Hour. May nagdadasal ba dito ng Christian prayer? Wala. Wala, hindi ninyo alam kung ano ang Christian prayer. Christian prayer nga, tapos mga Kristiyano kayo, hindi ninyo alam. Kawawa naman kayo. No? Liturgy of the Hour ang tawag. May dasal ng pang-umaga, pang-midday, mayroong mid-afternoon, mayroong evening prayer, mayroong night prayer, mayroong office. Kailan dyan sa mga sinabi ko dinadasal? Yaang Magnificat. Ha? Hindi nyo alam? Siguro ito ay shrine na. Mahalaga na dinadasal ito, ang Liturgy of the Hour, morning at saka evening prayer. No? Sa evening prayer po na tayo ay magpasalamat katulad ni Maria sa mga biyaya, pagpapala na ibinibigay sa atin sa maghapon, no? At syempre, hindi lang sa maghapon. Ngayon ay pataos na naman ang taon. Mahalaga na tayo binibilang natin yung mga biyayang natanggap natin sa Diyos. Kasi karamihan ang nakikita natin problema, mga kung ano-ano nangyari, epekto ng pandemya, epekto ng kalamidad. Pero hindi natin nakikita yung mga biyaya na dumating sa atin. At kung ganoon na nangyayari sa atin, hindi tayo nakakapagpasalamat sa Diyos. Hindi rin tayo nakapagpupuri sa Diyos. Kapag tayo ay nagsisimba, lumalapit kay Santo Niño, ano yung hibik natin? Puro problema, puro sama ng loob, puro pagtatanong. No? Ito po ay paalaala sa atin. Alalahanin ang mga biyaya, pagpapala, pagkakalinga ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay mapagmahal. Kaya nga sabi dito, binubusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom. Tinutulungan niya
kinahahabagan ang mga may takot sa Kanya, at ipinakikita ang lakas ng mga bisig. Kaya nga po, ito sa mga awit, sa mga salmo, ito ay awit hindi lang ng pagpupuri at pasasalamat, kundi isang awit ng pag-asa. Kailan tayo nagkakaroon ng pag-asa? Kapag tayo ay nagdaraan sa hirap, sakit, problema, mga pagkakataong hindi natin maunawaan. At ito yung gustong ibigay ng Diyos sa atin ngayon, sa pamamagitan ni Maria at ng kanyang awit, na ang Diyos ay nandiriyan kasama natin, lalo tigit sa panahon na tayo ay naghihirap, sa panahon na marami tayong katanungan, sa panahon na tayo ay nagdududa. Kaya nga sabi dito, nilingap niya ang kanyang abang alipin. At sabi niya, kaya siya nagpupuri dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. No? At yun po sana ang nakikita natin, na hindi tayo pinabayaan ng Diyos, na ang Diyos ay kasama natin, lalo tigit sa panahon, itong panahon na ito ng pandemya. No? At sabi ko nga, ito ay bahagi ng panalangin panggabi. My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God my Savior. For He has done great things for me. Napakaganda, di ba? At yun po ang sana ay nasa atin. Hindi yung nagsisimba tayo ng 9 na nobena, puro hingi tayo, puro tingi, puro pakiusap sa Diyos. Sana maalis na ito, sana matapos na to, sana mawala na to. Di ba? Sana nagsisimba tayo, nagpupuri at nagpapasalamat. Panginoon, maraming salamat, buhay pa ako hanggang ngayon. May kinakain pa kami. Di ba? Hindi ko alam, no? Kung anong dala-dala nyo ngayon. Pero ilagay nyo ito sa kamay ng Diyos. Dahil ang Diyos ay Diyos na mapagkalinga at mapagmahal. Kaya nga sabi ni Maria, nilingap niya ang kanyang abang alipin. At sana, kung makita natin itong pagpapala at pagkakalinga ng Diyos sa atin, tulad ng ginawa ni Maria, ikaagad-agad niyang ibinalita ito. Kaya siya pumunta kay Elizabeth at ipinahayag ang mabuting balita ng Panginoon, na ang Diyos ay pag-ibig at pagmamahal. Magi tayong tagapagproklama, tagapagbahagi. Tayo po ay magdiriwang ng 500 taon ng pagkakristyano ng Pilipinas. At sana yung tinanggap nating mga biyaya at pagpapala ay maibabahagi natin sa kapwa. Lalo tigit itong ating pananampalataya, ang pagkakalinga na ginawa sa atin ng Diyos, ang kanyang mga ginawa na minsan ay hindi natin maiintindihan, pero inilagpas tayo ng Diyos at tayo ay nakikita natin kung paanong, no? Alam nyo ang Santo Niño, milagroso, no? Ewan ko kung may naranasang na kayong milagro. Ako meron na. At malaking pagpapasalamat ko, no? Dahil sa pamamagitan na pinapakita ng Diyos sa akin, lalong tumitibay at tumiyatatag, pinatatatag ako sa aking pagkapari.
At sana nakikita natin ito, ang biyaya ng Diyos at tumatatag ang ating pananampalataya sa Kanya, anuman ang dumating, may pagsubok man, may pandemya yan, tayo ay tunay na humahawak at sumasampalataya sa Panginoong Diyos. Magsitayo na po tayo. Sumasampalataya ako. Wala pala. Hindi pala linggo ngayon, sorry. Tinutupad ng Ama ang pangako niyang pagliligtas sa atin. Dumalangin tayo sa Diyos sa diwa ng pasasalamat at kagalakang bumubukal sa puso ni Maria sa bawat kahilingan. Ang atin pong isasagot, gabayan mo kami, Panginoon. Gabayan mo kami, Panginoon. Maramdaman nawa ng tanan ang habag ng Diyos na isinugo ang bugtong na anak upang tayo ay mailigtas sa ating pagkamakasarili at suliranin ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Gabayan mo kami, Panginoon. Maglingkod nawa ng tapat ang mga pinuno ng pamahalaan at supilin ang kabuktutan gaya ng pandarambong, pagbutas sa kaban ng bayan at pagmamalabis sa kapangyarihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Gabayan mo kami, Panginoon. Huwag nawang panghinaan ng loob ang mga lumilingap at nagtataguyod sa mga maliliit at mga mahihina. Manalangin tayo sa Panginoon. Gabayan mo kami, Panginoon. Magbalik loob nawa sa Diyos ang mga mapagmataas at matuto silang matakot at gumalang sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Gabayan mo kami, Panginoon. Maisabuhay nawa namin at magsilbing inspirasyon ang awit ni Maria na lumilingap sa mga dukhang umaasa sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Gabayan mo kami, Panginoon. Tahimik nating idalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Gabayan mo kami, Panginoon. Ama, palakasin mo sa harap ng mga pagsubok at aliwin mo kami sa aming kalungkutan. Gabayan mo kami sa aming pagbabagong buhay habang nagsisikap kaming manatiling tapat sa iyo sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos sa mga lumikha ng sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may aalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos sa mga lumikha ng sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may aalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa,
ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristong aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kaniya ay pinahahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahanda namin ang maligayang araw ng kaniyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago siya pinahirapan at nagpakasakit, kinuha niya ang tinapay. Tumingala siya sa langit sa iyo, Ama, pinuri ka at pinasalamatan. Hinatin niya yun, iniabot sa kaniyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Tumingala siya sa langit sa iyo, Ama, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya yun sa kaniyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na'y bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ito ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, at lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ni Maria, Biyerheng Ina ng Diyos, ng kabiyak ng kaniyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig na ito ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amahang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen.
sa tagubilin na nakagagaling ng mga utos at ng mabathalang aral at turo na Jesus, ihayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at yariyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyo ang kapayapaan. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin para sa pangkaluluwang pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Doon sa bayan ng Bethlehem, isang gabing kay dilim. Sa langit sumilay ang isang bituin, liwanag nito'y kay ningning. Nagbigay ng tanglaw sa bawat nilalang, ang anak ng Diyos ay sumilang. Doon sa bayan ng Bethlehem, may isang talang nagningning. Higit sa liwanag ng mga bituin, sa langit ay napapansin. O bituing natatangi sa iyong liwanag, pagsilang ni Kristo iyong inihayag. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos sa pagdating ng marulubos. Doon sa bayan ng Bethlehem, isang sanggol ang dumating. Higit sa liwanag ng mga bituin, minsan ay di napapansin. O bituing natatangi sa iyong liwanag, pagsilang ni Kristo iyong inihayag. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayong aming ginugunita ang kaniyang ina sa pamagitan din ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ito po ang mahalagang paalaala para sa maayos at ligtas na pakikilahok sa mga dadalo sa misa ng simbang gabi. Hindi papayagang pumasok ang mga magulang na may dalang bata. Ang makapapasok lamang ay ang nasa edad 18 hanggang 65. Magdala ng sariling alkohol, ballpen at payong para sa mga nasa labas at panatilihing magsuot ng face mask at face shield. Igalang ang mga nagpapatupad ng health protocols, ang mga pulis, mga volunteer marshals at barangay tanod. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong mananubos, ay puspusin nawa niya ang gantimpala ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating nang may kadakilaang lubos magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. O mga kasama, halina, halina, maghalay ng panalangin at dalawin, halina, halina, ang sanggunian ng Birhen. Maganda-handa sa pagdiriwang nating gagawin at sikapin din mapagmahal ang damdamin natin, at lahat tayo ay dapat magdasal ng mataimtim ng kaibagpalain. O mga kasama, halina, halina,